Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Todo Balita, Lunes hanggang Sabado, dito sa DWIZ-FM 89.3 News Radio Dagupan. DWIZ. Good morning mga kaibigan. Naimbag na bigat kanyayo amin na po. Araw ng Sabado, ngayon ay September 6 at oras na ng ating programang Todo Balita at Komentaryo sa DWIZ Dagupan. Muli tayo ay magkakasama-sama hanggang alas 6 ng umaga. Inyong maririnig mga balita kaganapan sa lalawigan ng Pangasinan, sa ibang bahagi ng bansa at sa ibayong dagat. Ang inyong katoda balita, ako si Liway Manantan Iparagire. Ang aking partner si Kaaron Susanya daw, at sa technical kasama natin Kaaron Edwin Inong. Sa ulo ng mga balita sa Balitang Nasyonal, Senador o kongresista nagpasok ng 96 million pesos ghost flood project sa Bulacan. Bayad sa Wawaw at SYMs pinatigil ni Secretary Dizon. Sa DPWH pa rin, lahat ng DPWH executives nagpasa na ng courtesy resignation ayon kay Dizon. Sa balitang lokal, Task Force Disiplina tinalakay muli ang rerouting para sa mas maayos na trapiko sa Bayambang. PMMA Zambales Class of 2025 graduates na tubong Pangasinan binigyan ng pagkilala ni Governor Gico. Sa balitang pampalakasan, trade ng Converge, Phoenix at Northport aprobado na. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Natanggap na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang courtesy resignations ng lahat ng mga opisyal ng ahensya. Ito ang kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagharap nito sa House Committee on Appropriations kahapon. Ayon sa kalihim, nasa proseso na sila ng pagsusuri sa mga resignation at meron na ring ilang tinanggal at pinadismiss. Muli ring iginiit ni Dizon na ipinahinto na niya ang investigasyon ng Anti-Corruption Task Force ng DPWH dahil mas makabubuti kung independent ang magsisiyasat sa sumingaw na multi-billion corruption ng mga ghost flood control projects. Dagdag pa ni Dizon, ang korupsyon ay hindi mangyayari kung walang kutsabahan sa pagitan ng mga tiwaling opisyal, contractor, local government units at iba pa. Naghihinala si House Infrastructure Committee Co-Chairman at Bicol Saro Representative Terry Ridon na alinman sa senador at kongresista ang posibleng nagpasok ng line item na nasa 96 million pesos ghost flood control project na nadiskubre sa Barangay Sipat sa Plaridel, Bulacan. Sinabi ni Ridon na hindi nagmuna sa National Expenditure Program o NEP.
o sa House General Appropriations Bill ang alokasyon sa proyekto sa Barangay Sipat para sa 2024 General Appropriations Act. Ayon kay Ridon, ito ay malinaw na galing sa Bicameral Conference Committee kung saan ang mga opisyal ng House Committee on Appropriations at Senate Finance Committee ay pinag-iisa ang bersyon sa pambansang pondo. Sinabi ni Ridon na ang makakasagot nito ay ang Bicameral Conference Committee noong 2023 para mabatid kung sino ang nagpasok ng line item at maaari rin anya itong sagutin ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara o kaya naman ay sa Wawaw Builders. Inihayag pa rin ng kongresista na dapat malaman kung sino ang nagpasok ng line item sa 96 million pesos na ghost project ng Wawaw Builders sa First Engineering District. Samantala, ipinatigil na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagbabayad sa mga ongoing projects ng dalawang kontraktor na una nang isinailalim sa blacklist matapos na madiskubring ang ilan sa mga flood projects na nakuha ng mga ito ay pawang ghost projects lang pala. Ayon kay Dizon, kabilang sa payments na ipinahold niya ay ang para sa Wawaw Builders at SYMS Construction Trading. Nakapwa pinatawan na rin ng lifetime ban upang hindi na makakuha pa kailanman ng kontrata mula sa pamahalaan. Matatanda ang SYMS Construction Trading ang nasa likod ng ghost project na binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Barangay Piel, Baliwag noong August 20. Ang Wawaw Builders naman ang nasa likod ng 96.5 million pesos flood control project sa Bulacan na ininspeksyon ni Dizon kamakailan. Una nang sinabi ni Dizon na ang naturang proyekto ay idineklarang nakumpleto na noon pang 2024. Sa iba pang balitang nasyonal, nasa 300,000 na pamilyang Pinoy ang patuloy na maayos na nakakakain sa bansa. Ito ay mula ng ilunsad ng DSWD ang Walang Gutom Program. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, patuloy na bumaba ang hunger incidence sa Pilipinas. Base sa Social Weather Stations o SWS survey noong March 2025, bumaba ng 7.3 percentage points ang hunger prevalence sa mga benepisyaryo ng programa. Pinakamalaking improvement sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao plus cluster kung saan bumaba ang hunger incidence ng 17.4 percentage points. Nabatit na ang private companies na Globe at Mondenisen ang nagkomisyon sa SWS survey na tinawag na Walang Gutom Tracker. Dumako naman tayo sa mga balitang lokal. Sa bayan ng Bayambang, nakiisa muli ang Task Force Disiplina, mga operator ng pampublikong sasakyan at lokal na otoridad sa isang pulong na ginanap noong Huwebes upang talakayin ang muling pagpaplano ng mga ruta ng trapiko sa bayan ng Bayambang. Ginanap ang nasabing pagpupulong sa Banon Bayambang Event Center sa pamumuno ni TFD o Task Force Discipline Deputy Officer Amory Junio at Bayambang Public Safety Office Chief Retired Colonel Leonardo Solomon kasama ang kinatawan ni Attorney Rodeline Ragini Vidad, pinuno ng Administrative at Adjudication Unit ng TFD at representante mula sa PNP Bayambang, ilang concerned LGU department heads. Layunin ng nasabing pagtitipon ng pag-usapan ang mga hakbang para maibsan ang matinding traffic congestion sa mga pangunahing daan, partikular sa palengke at paaralan.
Personal naman na binigyan ng pagkilala at karangalan ni Governor Ramon Gico III ang 19 na graduates ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA Zambales Class of 2025 dahil sa kanilang dedikasyon, determinasyon at kagalingan sa naturang propesyon. Nakatanggap sila ng token at cash assistance mula sa pamahalaang panlalawigan na personal na iniabot ni Governor Gico III. Karangalan naman para sa 19 na PMMA graduates ang makaadaupang palad at makilala ang gobernador. Ilan sa kanila ay nakatakdang pumasok sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy at Merchant Marine. Sa ganitong paraan, nabigyan ng pagkilala ng pamahalaang palalawigan ang kakayahan at kagalingan ng mga kabataang Pangasinense. Bagong trabaho naman ang naghihintay sa ilang mga taga-Kalasyaw na hired on the spot sa ginawang job fair sa Kalasyaw Sports Complex kamakailan. Sa 135 na nagparehistro, 34 ang agad na natanggap sa trabaho, habang ang iba ay naghihintay na tawagan ng mga kumpanya kung saan sila nag-submit ng resume. Nagpasalamat ang Kalasyaw Local Government Unit sa pangunguna ni Mayor Patrick Agustin Karamat sa mga kumpanya na patuloy na nagbibigay ng oportunidad sa mga taga-Kalasyaw. Bahagi ang job fair ng pagdiriwang ng Buwan ng Kabataan sa pangunguna ng Sangguniang Kabataan Federation at Public Employment Service Office. Dumako naman tayo sa mga balitang pampalakasan. Aprobado na ang 3-team trade tampok ang Converge, Phoenix at Northport, hindi pa man nagsisimula ang PBA Season 50 Rookie Draft. Swak sa Fibersers si Larry Muyang kapalit ni Jeyo Ambuhot na ibinigay ng Fuel Master sa Batang Pierre kapalit naman ni Evan Nell. Nasa proseso ang Northport ng pagbenta ng prangkisa nito sa Pure Blends na unang naging galaw ang pagsikwat kay Ambohot matapos mawala sa kanila si Muyang. Umalis si Muyang nagbiglaan sa Fuel Masters ng nakaraang season upang maglaro para sa Pampanga Giant Lanterns sa MPBL. Samantala, inilunsad kahapon ang Asian Volleyball House sa Bangkok, Thailand, 2 araw bago matapos ang kanilang hosting sa FIVB Women's World Championship kasunod ang pamamahala ng Pilipinas sa Men's Global Tournament sa susunod na linggo. Dumalo sina Philippine Sports Commission Chairman Patrick Gregorio, FIVB President Fabio Azevedo ang papalit sa kanyang si Ari Grasa at incoming AVC Chief Rita Suboho. Yan ang kabuuan ng mga balita sa Todo Balita. Ang inyong tagapagbalita, ako si Liway Manantan, Iparagire. Sa technical kasama natin ka Aaron Edwin Inong. Oras sa alas 5:19 ng umaga. Inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. High blood, salot, milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan,
Baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampok ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ Liway Manantan sa Todo Balita. Oras po natin mga kaibigan, alas 5:22 na po ng umaga sa pangalawang bahagi ng Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Manantani Paragiren. At sa technical kasama po natin si Kaaron Edwin Inong. So, kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado mga kaibigan? It's maulan na umaga. Parang dire-diretso na to ha. So, basahin lang po natin itong rainfall advisory mula naman sa nakapost po sa Facebook page ng Pangasinan PDRRMO. Issued at 5 a.m. kanina lang, September 6. Nakalagay po dito na mahina hanggang sa katamtaman na kung minsay malakas na pag-ulan ang nararanasan sa ilang bahagi ng Pangasinan na maaaring tumagal ng 2 hanggang 3 oras at maaaring makaapekto sa mga kalapit na lugar. At dahil dyan, pinapayuhan ang lahat na gumawa ng mahakbang sa pag-iingat laban sa mga epektong nauugnay sa mga panganib na ito. Ang mga residente naman sa tabi ng dalisdis ng bundok ay pinapayuhan para sa posibleng pagguho ng lupa, mudslide, rockslide at saka flash flood. Lalo na mga kaibigan, dire-diretso ang ulan mula kahapon, titigil lang ng konti o kaya hihina tapos hahataw na naman na talagang nakakagulat. Okay, yung mga walang gagawin ngayong araw na nagmamay-ari ng mga motorsiklo, pero yung kanilang motorsiklo ay wala pang plaka, hindi pa nila nakukuha mula nung buwan ng August. Puspusan po, massive ang ginagawang plate distribution caravan, hindi lang ng LTO Dagupan, kundi ganun din ang iba pang mga district offices ng LTO dito sa Region 1. Ngayong araw, September 6, ayon kay Sir Romel Dawaton, merong naka-schedule dyan sa may CSI Mall Dagupan sa Lucao. 10 o'clock to 4 p.m. Dalhin nyo lang yung photocopy ng Certificate of Registration para makuha nyo yung official plate ng inyong motor. Libre po yan. Ito ay bahagi ng campaign ng LTO para naman sa compliance ng mga nagmamay-ari ng mga sasakyan at mga motor sa mga LTO regulations. Ayan, sino-sino yung pupwedeng mag-process ng kanilang plaka? Yung kanilang mga motorsiklo ay nakarehistro mula 2014 hanggang 2017. Yung lampas 2017, pupuntahan nyo yung dealer kung saan nyo binili ang inyong mga motor at andon yung inyong mga plaka.
So ano yung gagawin? Replacement ng 7 character plate numbers sa updated na 6 character plate numbers. Replacement ng old design 6 character plates with new design plates 2017 and earlier. Motorcycles na walang assigned plate number. Motorcycles na walang assigned plate number pero merong physical ulitin natin yon. Motorcycles na meron ng assigned plate number pero walang physical license plate. So wala pa yung plaka. Motorcycles na gumagamit ng temporary plates. So, muli, yung lampas 2017, ang advice po ng LTO ay pumunta kayo dun sa inyong mga dealer para i-claim ang inyong mga plaka. Parang meron pang isang naka-schedule dito eh. Ayan, September 6, yung mas malapit. Yung mas malapit kayo dito, SM Center Dagupan, meron ding LTO plate, distribution caravan para sa mga motorito diyan sa ground floor ng SM Center Dagupan. At meron pang isa. So 3 na mall yung venue ng motorcycle plate distribution caravan ng LTO Dagupan ngayon. Yung isa ay doon sa may Robinsons, Pangasinan na matatagpuan sa Calasiao. Ang kanilang caravan ay nasa Lingkod Pinoy Center, nasa 2nd floor. So, 10 o'clock to 4 p.m. din yung schedule dyan. Pero, mauulit-ulit sa September 13, next Saturday, 20 at saka 27. Mga araw ng Sabado yan. Ayon kay Mr. Romelda Watton, pwede rin kayong pumunta sa kanilang opisina dyan sa Bunuan, Binloc, because even Saturdays talagang nagbubukas na sila. Actually, matagal na eh. Nagbubukas sila at kung minsan hanggang Sunday dahil meron yung mga nag-overtime na mga staff niya para naman sa kanilang reports. Pero habang gumagawa ng reports, kung merong pupunta doon para magproseso ng kanilang motorcycle license plates ay ginagawa na rin po nila. Kung hindi man, pwede rin kayong pumunta sa LTO office na andyan sa may LTO, andyan sa may BHF, dyan sa Mayombo. Nasa 2nd floor po yun, yung nasabing opisina. LTO satellite office, yung andyan sa BHF. At yun nga po, so klarong-klaro na to kung in last registration ng inyong sasakyan ay within Region 1. So anumang LTO District Office sa Region 1, pwede ho kayong pumunta sa anumang District Office at sa kanilang mga caravan para sa iproseso yung inyong motorcycle license plate. Pero ang advice daw ng Central Office, kung yung mga galing kunyari sa Region 2, hinold muna, hindi muna sila i-cater. In fact, kung sakaling magkaroon ng sobra mula sa Region 2, dadalhin dito sa Region 1 yung mga plaka. At yun ang kasama sa ibabahagi ng LTO District Offices dito sa Region 1. Samantala kahapon mga kaibigan, selebrasyon naman dyan sa may bayan ng Bayambang ng 64th founding anniversary ng bayan ng Basista. So ang selebrasyon, simpleng selebrasyon, nag-umpisa sa isang misa, nagkaroon ng short program, then reflaying dun sa monumento ni Attorney Artemio G. Frias. Siya yung tinatawag po na ama ng bayan ng Basista. Siya rin yung kauna-unahang mayor ng bayan ng Basista. In fact, yung kung saan nakatayo yung kanilang municipal building, yun ay donasyon ng kanilang pamilya. So andun kahapon ang ilang mga kamag-anak ni the late Mayor Attorney Artemio G. Frias, yung kanyang anak, at saka yung kanyang mga pamangkin. Nahanap ko yung pangalan ng kanyang anak na andon kahapon. Isa sa kanyang mga anak. Ayan, si Marshall Frias.
anak yan ni the late Attorney Artemio Frias. Andun din yung kanyang mga pamangkin. Ang nagbigay naman ng mensahe ay si retired Municipal Tourism and SB Secretary si Ma'am Girly Frias Ramirez. At andun din si the lone na living na kasama sa grupo ng sa grupo, yung pangatlong group na nagsulong ng signature campaign 65 years ago para naman sa petition na yung ilang barangay ng bayan ng Basista, ilang barangay ng San Carlos City at bahagi ng kasama ng ilang barangay ng Bayambang at saka Malasikis, ito ay mabuo at maging bayan ng Basista. Hinahanap ko yung pangalan niya, nakausap ko siya kahapon. Siya na lang yung buhay sa ilan na kasama sa pangatlong grupo na nag-signature campaign para sa petition na gawing bayan ng Basista yung ilang mga barangay. Ano na siya, 81 years old, pero andun siya kahapon. And very proud, syempre, na kasama siya sa nasabing grupo na nagsulong ng petition para maging bayan, yung kanilang bayan. Parang Raul yung first name asa na yung pangalan. Siya yung kutsero noon. Kwento niya, kung nagbarangay nga, yung grupo noon, tapos para sa signature campaign. So, sa kanya sumasakay yung ilang miyembro ng grupo kasama si Attorney Frias at siya yung kutsero. So, pagbaba nila dun sa barangay, ikot sila dun siya nag-aantay para sa kanila. So, it's part of the history. Pero di ko mahanap yung kanyang pangalan para due recognition, kung baga. Siya ay so dun sa pagsusulong sa nasabi, nagkaroon ng signature campaign, merong first attempt, second attempt, at yung third attempt, ang lead founder ay si Attorney Artemio G. Frias. So dun sa first attempt and second attempt ay hindi pa kasama si Attorney Frias, pero kasama ang ilan sa kanyang mga kamag-anak. Tapos yung even sa second attempt. So sa third attempt, kasama na siya at si, asan na dito yung pangalan ni Kuya? Ayan, siya si Kuya, si Lolo Jose Bustarde, 81 years old, pero lakas-lakas pa niya. Malakas pa yung kanyang mga buto-buto, yung kanyang paa, malakas pa yung kanyang pandinig, malakas pa yung kanyang mata. Pero she's part of the history and the lone living member ng grupo sa third attempt na buhay pa hanggang sa ngayon. At kasama siya sa mga special guest kahapon. And with due respect, yan yung meron ng Frias, parang mayroon na yung Frias Park bago umupo bilang mayor si Mayor Jolly Risuello. Nasa ano na siya ngayon? Pangalawang termino. Pero ginawa niya ng paraan through his effort sa kasama ang Sangguniang Bayan ay inayos, pinaganda ang Attorney Artemio G. Frias Park at yung merong monumento na before pa si Attorney Frias pero nasa harapan ito ng kanilang covered gym. Di masyadong pansin. So, inilipat, pinaganda yung park at saka pagpupunta, sino man doon, talagang makikita yung monumento at kung ano yung itsura ni Attorney Frias. At sabi nga niya, patuloy nating bibigyan ng pagpapahalaga at recognition yung contribution ng ama ng Basista, si the late Mayor Attorney Artemio Frias dahil naman sa kanilang kontribusyon. At ito pang maganda, nung bago umupo at maging mayor, mahalal bilang maging mayor, itong si Attorney Frias, 64 years ago, yung kanyang pamilya nag-donate ng lupa. Yun nga yung kinakatayuan ng kanilang municipal hall. Sa mensahe kahapon ni Ginang Girly
Frias Ramirez, sabi niya, silang mga magpipinsan, ayan, mga tagapagmana ng mga lupa. Sabi nila, sila ay handang-handa ng i-donate bahagi ng kanilang lupa, yung kanilang mga minanang lupa, i-donate nila. Sabi nila, matagal na kaming handa actually. Yung deed of donation, ready na yan. So magkakaroon lang ng pirmahan sa pagitan ng LGU Basista at ng kanilang pamilya, ng mga tagapagmana para naman sa nasabing donasyon. So yung malaking lupa na yon, part of that, if not kalahati, i-donate nila sa munisipyo at magiging bahagi ng pagtatayuan ng kanilang bagong public market. Kung matatandaan nyo, yung kanilang public market ay nasunog itong taon ba, bago ang eleksyon. Yung kalahati ng lupa ay iba yung nagmamay-ari, pero mukhang maayos naman yung umpisa ng kanilang pag-uusap. At meron ng plano dyan ang munisipyo na patayuan ito ng 2-story na building. So meron ng ginagawa na yung master plan. At kasama sa plano, sabi ni Mayor Jolly Risuello kahapon, ayoko sana na umutang ang munisipyo. Pero kinakailangan para naman sa ilang mga proyekto, kagaya ng pagpapatayo ng bagong public market, 2-story, pag-aayos ng upgrade, pag-aayos ng kanilang kasalukuyang slaughterhouse, at pag-aayos din ng kanilang municipal cemetery. Base dun sa kwento niya sa akin kahapon, magiging napakaganda yung kanilang municipal cemetery. Dahil sabi niya, kagaya ng mga iba pang mga public cemetery sa iba't ibang lugar ay congested na. So yun ang paglalaanan ng, kung matutuloy na, ng kanilang i-work out na 200 million pesos na loan na kayang-kaya naman at pwede qualified ang LGU Bayambang ayon naman daw sa Land Bank. Sa kasalukuyan, hindi pa naipapasa yung kinakailangang batas mula sa sangguniang panlalawigan, so ikine-craft pa at pag-uusapan pa at i-discuss pang maigi para naman sa maging maayos lahat. Pag matutuloy na, pag meron na yung sanggunian, yung ipapasa ng sanggunian para sa nasabing pagkuha ng loan. Sa ngayon, ay nasa plano pa lang po. Para sa mga taga-bayan ng Basista, nasa plano pa lang yan, yung pagkuha ng loan. At sabi nga ni Mayor, ayaw ko sana, pero kailangan. Pero nakita nyo naman, di ba, kung gaano ang malaking improvement ng inyong bayan ng Basista. Noon, isang maliit, sleepy town na dadaanan po yan from San Carlos City papuntang Bayambang. Pero ngayon, physically, makikita nyo naman. At syempre yung income ng bayan ng Basista, maliit lang yan, pero kahit pa paano nag-i-improve yung kanilang local income dahil marami ng mga negosyo na tumayo po dyan. Okay, oras na po natin mga kaibigan, alas 5:39 na po, babalik ang Todo Balita. Makisali sa mainit na talakayan sa Karambola. Live na napapanood ang Karambola via DWIZ 882 Facebook page. Maaari ninyong ipadala ang inyong mga komento o opinion sa aming mga text line 0908-136-6060 o tumawag sa aming hotline 470-1750-54. Karambola Nationwide. Kaya sabay natin paghanda Fortune Life, maaasahan mo tapat ako sa aking pangako. Para sa compulsory insurance coverage for agency-hired migrant workers, Fortune Life Insurance, securing your tomorrow today. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karindiryak. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dato'y agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko
awan ti epekto na. Dato'y pau di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno maikatmat, dagitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Narito na ang Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Nagtatampo ng mga eksklusibong balita at impormasyon ng pagtatagumpay sa negosyo. Ang tabloid na nagbibigay ng gabay at inspirasyon sa pag-unlad at pag-asenso. Filipino Mirror, naglalaman ng mga nagbabagang balita, napapanahong issue, may init na opinyon at komentaryo. Filipino Mirror, ang unang tabloid sa negosyo. Pinarangalan ng Gawad Tanglao bilang natatanging pahayagan sa 3 magkakasunod na taon at marami pang pagkilala. Kaya bumili na at magbasa ng Filipino Mirror ng umasenso sa pagnenegosyo. DWIZ. Okay, nagpapatuloy po ang Todo Balita. Kasama nyo pa rin Liway Mananta ni Paragire. Pagbati muna, pagbati sa lahat na lahat ng suki po ng DWIC at ng Todo Balita. Good morning kay Sir Napoleon ko, kay Rolly Soriano, good morning. Salamat po sa pagtutok po sa Todo Balita. Kay Sir Roberto Nimer at kay Ma'am Araceli, magandang umaga po sa inyo. Kay Gracielda Matro, kumusta po at kumusta kay Nanay Dading, Maxi Soriano, Kiko De Venecia Jr., Lalin Noynay Casas, at Chicora Aquino at Kuya Marjan sa Barangay Tubang. Kay sandali. Kay Kay Dennis Sindanya dyan sa Highlander Mayombo at sa asawa niya si Baby. Yan, kasama sa mga BHW dyan sa may Barangay Mayombo. Good morning at maraming salamat po sa inyo. Sa inyong serbisyo para sa ating mga kabarangay dyan sa bayan ng Mayombo. Palagi ko mong sinasabi yan, pinagmamalaki po yan. Ang mga BHW ng Barangay Mayombo dito sa Dagupan, masisipag po yan. At good morning din sa mga miyembro ng Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, headed by our President Mel Garcia. Ayan, magkakaroon ng proyekto ulit ngayon. At congratulations kay Krisha Bermudez, ang presidente naman ng Inner Wheel Club of Western Downtown Dagupan. Dahil siya po ang itinanghal sa competition kahapon sa Miss CBAA 2025 dyan sa may VMUF sa San Carlos City. So yung kanyang nakuha, Miss CBAA 2025, Miss Congeniality, Miss Best in Production Number. Ayan, congratulations. At siya ang maging representante ng she will represent yung kanilang department sa Miss VMUF beauty pageant na gaganapin, I think, next year. Ayan, congratulations. Samantala mga kaibigan, eto nga pong September, ito po ay Tourism Month. At ang mga municipal and city tourism offices ng iba't ibang bayan at lungsod ay meron po silang kanya-kanyang mga activities. So tingnan lang po natin to sa bayan ng Agno, sa kasama sa kanilang activities September 8 to 24,
Pinturismo Year 2, ito ay mural painting contest. Ayan, medyo maapektuhan siguro ito sa itong ulan-ulan. September 8 to 23, yung kanilang tourism logo contest. Sa September 12, next week, Friday, meron silang coastal cleanup. Samantalang September 22 to 25, yung kanilang rugs, from rugs to mannequin. Sa bayan naman ng Alaminos, sa lungsod ng Alaminos. So ito na yung ibang activities nila dahil kasama sila sa Philippine Travel Mart. Ito ay exhibition doon sa SMX Mall of Asia. Andun din ang Pangasinan Tourism Office. So 16 to 18, meron silang first aid and basic life support training with automated external defibrillator. Gaganapin sa Tourism Function Hall. Meron ding basic tour guiding for tricycle drivers. Tama, kasama po sila kasi kasama, hindi lang sila, kahit saan yan, mga tricycle drivers, mga jeepney drivers, kasama kayo sa tourism family. Kasi pag may mga bisita galing sa ibang bayan o galing sa ibang lalawigan o rehiyon, syempre pag nagtanong sila, dapat alam nyo kung yung mga lugar-lugar. Hindi pwede yung, ay hindi ko po alam. Dapat may alam ang even mga tricycle drivers. So meron silang basic tour guiding for tricycle drivers. Sa 20 naman yung coastal cleanup. Ang 20 ay Sabado. Merong first aid training sponsored by Alaminos Doctors Villaflor Hospital, RT Year 6, National Creatives Month, HI 100 Islands National Park Promotional Drone Competition, at meron silang Central Food Market. Doon naman sa bayan ng Bani, andun din sila sa Philippine Travel Mart. Ito kasi mga tourist destination areas, kaya kailangan talagang i-promote nila. Kasama rin yung kanilang lugar sa mga pupuntahan ng mga participants sa Ranyag Region 1 Creative Tour. I-feature nila yung kanilang Donna M's Winery, basket weaving demo, at saka magkakaroon ng food tasting. Meron silang pamana Our Heritage, Our Legacy Familiarization Tour, Pride Tunnel Painting, at saka Tawid Art Installation. Meron ding Dive and Revive Scuba Sorero Underwater Cleanup, Beach Cleanup Drive and Sumpa, and launching ng kanilang project na Tawid, Every Tree Tells a Story, Lakbay Kalikasan. Meron din Lakbay Kalikasan Tree Walk Experience. Parang magandang, masarap sumali nun na. Sa bayan ng Bulinaw, kasama rin sila, meron din silang booth sa, meron nga ba sila? Ayan, Tourism Job Fair, ay iba, hindi sila kasama doon sa SMX. So, meron silang Bulinaw Tourism Caravan, meron silang tree planting, Bistan na Bulinaw Photo Contest, at kasama sila sa destinasyon sa Ranyag Region 1 Creative Tour, Rediscover. Rediscover Artistry, Nurture, Identify and Accelerate Growth Region 1. Meron silang Zumba Sorero Tourism Job Fair, Mautek Ka Essay Writing Contest, Tourism and Creative Month Culminating Program. Sa Bulinaw po yan. Sa Infanta, meron din silang mga activities. Sa bayan ng Binmalay, meron din silang mga activities, mangrove tree planting at saka coastal cleanup. Sa Labrador, meron din silang mga activities. Meron silang Lawis Beach Cleanup Drive at iba pa. Saang bayan naman kaya ito? Ayan, Labrador. Meron silang iba't ibang activities. Sa bayan ng Lingayen, ayan, good morning sa kanilang tourism officer, si Madam May Veray. Ngayong araw, meron silang tree planting activity sa Barangay Basing. Tapos oath-taking ng bagong set ng officers ng Lingayen Enterprises and Tourism Stakeholders Governing Organization. Kasama rin sila dun sa iikutan ng Ranyag Rediscover Tour, Coastal Cleanup Drive,
produkto ng barangay Yaman ng Bayan Tourism Fair sa September 25 and 26 dun sa Lingayen Municipal Hall Lobby. Meron ding activity dito ang mga Tarem, home of the Tupig and Palay Festival. Yan, meron sila mga activities. Anlong, saan kaya ito? Sa provincial government. And sa Binalunan, meron din po sila local government of Manawag, meron din silang mga activities kaugnay sa Tourism Month. Ganun din ang San Fabian, ang Alcala, Bautista, ayan, Binalunan, at yung iba pa, Municipality of Natividad, Umingan, ayan, at marami pang iba. So very active po ang iba't ibang bayan at lungsod sa promosyon ng kanilang mga tourism programs. Ang turismo ay hindi lang po yung mga lugar na pwedeng pasyalan. Kasama rin po dyan yung food. Kasama rin yan yung services, etc. etc. Okay, meron na lamang po tayong 8 minuto bago mag alas 6 ng umaga. Pero gusto kong ibahagi bahagi pa rin ng interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lambino nung Lunes pagkatapos ng kanilang regular session. Siguro kahit kayo mga kaibigan, nakikita nyo po na madaming nagpa-pop up sa ating mga Facebook. Yung mga lot for sale, tapos meron tinuturo kung saang banda, saan lugar. Meron yung description nila malapit sa highway, malapit sa barangay road, etc. etc. Meron yung iba na siguro meron talaga existing yung kanilang binibenta na mga lupa. Kaso, andyan yung mga instances na hindi pa subdivided, walang right of way, pero nabili na, naibenta na. Ang kawawa, yung buyer. So, bahagi ito ng paliwanag kasi itong usapin na to ay inopen up ni board member Philip Cruz ng 2nd District ng Pangasinan na pag-usapan sa Sangguniang Palalawigan dahil nga napakaraming po na nagbebenta, napakaraming lot for sale sa iba't ibang lugar dito sa Pangasinan. At syempre marami rin yung mga interesado lalo na kung meron silang pambili o kaya gusto nila yung lugar. So ito po yung para naman hindi kayo maloko, hindi kayo maging kawawa, existing nga yung lupa kung sakasakali pero wala naman kayong dadaanan, walang right of way, hindi pa subdivided. So ito po yung bahagi ng explanation po ni Vice Governor Mark D. Guzman Lambino. Of the local government code, the general welfare clause, kaya po natin i-impose po yung kaya po natin ini-invoke yung section 16 at para makita natin kung ano mga proseso na sinusunod, kung may mga maling proseso na ginagawa, kailangan po natin actionan po ito at gagawin po natin yung mga dapat na action pagdating po dyan after the result of the inquiry. So parang beware. You are sending parang beware yung mga buyers. We are asking the buyers to be vigilant pagdating po dito sa nangyayari at sa mga nagbebenta ay siguraduhin po nila na nasa lugar po yung kanilang pagbebenta kasi kung hindi may mga may mga corresponding na mga actions or na pwede silang na makuha pagdating. Mas itong sulat kay Dr. Enrique de Los Santos ng National Commission on Indigenous People, parang may feeling niya sila na ilagay na sectoral representation. Apo, meron na pong legal opinion ng ating provincial legal officer pagdating po dyan at pag-aaralan po ng Sangguniang Palalawigan in coordination with the Office of the Governor para pagdating po dyan sa installation ng isang IP representative. Pag-aaralan po natin mabuti yan base sa rekomendasyon ng Provincial Legal Officer. Pero sa ngayon, sir, ilan pong Sangguniang Bayan ang merong IP representative? There is San Nicolas, I believe meron din po ang Sison. Okay, so dalawa pa lang. Ano ba Aguilar? Wala. Ang alam ko Sison at saka San Nicolas ang meron.
Okay, part po yan ng interview kay Vice Governor Mark D. Guzman Lamino. Parang mali yung umpisa ko. Pero yun nga, yung paalala niya sa lahat, mag-ingat sa mga binibentang ganyan, sa mga property, sa mga lupa, i-check yung maigi para hindi naman kayo maging kawawa later. Yun nga, baka isang problema dyan, wala kayong right of way, hindi pa subdivided, pero nabili nyo na. Samantala, malapit na yung eleksyon ng Philippine Councilors League Pangasinan Chapter at ito naman yung team ni dati siyang mayor ng bayan ng Urbistondo pero nitong nakaraan nagkaroon ng unity team diyan sa Urbistondo at isa yung kanilang mayor, si Mayor Modesto Operanya, hindi na lumaban si Councilor Martin Sison. Actually, naging councilor din siya. So, no problem. Kumbaga, naging maayos ang eleksyon. Isang team na lang dyan sa Urbistondo. So, itong si dating Mayor Martin Raul Sison II, siya po ay tumakbo na lang sa pagka-councilor at siya ngayon ay meron siyang line-up para naman sa Philippine Councilors League Pangasinan Chapter. So, tumatakbo siya sa pagka-presidente. Pag nanalo siya, magiging member, ex-officio member siya ng Sangguniang Panlalawigan, PCL representative dyan. So, running for president ng PCL Pangasinan, si Councilor Martin Sison II. Ang kanyang running mate naman ay si Councilor Attorney Ana Fiel Cruz. For Vice President, siya ay mula naman sa bayan ng Rosales. For Secretary General, si Alaminos City Councilor Ayon Fontelera. For Treasurer, si Urdaneta City Councilor Tet Perez Nagyat. For PRO, si Councilor Aning Alipio ng Binmalay. For Auditor naman, sa line-up niya ay si Councilor Jamil Sison ng Villasis. And for Business Manager, si Malasiki Councilor Vincent Arenas. Para naman sa line-up niya, for Board of Directors, ilan to? 2, 4, 6, 8. Sina Councilor Ronald Katabay ng Bani, Councilor Monica Ramos ng Basista, Councilor Attorney Gab Macaraag ng Lingayen, Councilor Carmina Risuelio ng San Carlos City, Councilor Nika Ching ng Manawag, Councilor Rolly Abalos ng Mangaldan, Councilor Michael D. ng Tayug, at saka Councilor William Aradanas ng Binalunan. So good luck sa team ni Councilor Martin Sison II. Pag nanalo nga siya at mukhang mananalo talaga, siya ang maging sectoral representative sa Sangguniang Panlalawigan. Sectoral representative siya ng PCL Pangasinan. So merong representative dyan ang Liga ng mga Barangay Provincial Federation, Sangguniang Kabataan Provincial Federation, and eto, PCL. Pero sa kasalukuyan, ang nakaupo dyan as representative ng PCL Pangasinan ay si Councilor Kim Bandarlipe ng Bayan ng San Fabian. So pagkatapos ng kanilang election ng September, magkakaroon pa ng turnover, etc., etc. So mananatili pa dyan si Councilor Kim Bandarlipe as representative, as board member, hanggang hindi pa nagkakaroon ng turnover at uupo na si Councilor, o yung mananalo, ina-assume ko na si Councilor, Councilor Martin Sison II. Progresibong leader din to, and with due respect, nag-umpisa rin sa kanya yung development, improvement dyan sa bayan ng Urbistondo. Good morning kay Ernesto Musada, at sa iba pa, good morning po sa inyo. Kay Mamata at sa kanyang tropa. At syempre kay DC Vian, Venice Chua, good morning. At kay District Chairman DC Mary Jane Mejia ng Inner Wheel Clubs of the Philippines, District 379. Yan yung aming district. At muli, good morning sa mga kasamahan ko sa Inner Wheel Club of Downtown Dagupan na sa kasalukuyan ay naghahanda para naman sa project ngayong araw. At saka, ito, bago ako magtapos,
Siyempre, hindi natin makakalimutan ang ating pagbati sa lahat ng mga kaibigan natin at mga lahat ng guro dito sa hindi lang sa Dagupan, hindi lang sa Pangasinan, kundi all over. Pagbati natin ng Happy Teachers Month sa inyong lahat. Sa lahat ng mga guro, Happy Teachers Month po sa inyo at maraming salamat po sa inyong serbisyo bilang pangalawang magulang ng mga learners. Maraming salamat po anosyo sa sipag nyo, etc. Lalo na ngayong panahon na talagang iba na ang mga estudyante. At bilang panghuli naman, ito paalala muli. Ayan, paalala para sa mga consumer members ng Senpelco Central Pangasinan Electric Cooperative, kanilang ipinapaalam sa kanilang consumer members na ang Energy Regulatory Commission ay mangangasiwa ng public hearing sa September 10, next week na po yan, Wednesday, at saka sa September 17, alas 2 ng hapon, through online Microsoft Teams application. Ito yung ERC case number 2025-118, RCE Senpelco and Masinloc Power Company Limited, joint application for the approval of the power supply agreement between Senpelco and Masinloc Power Company Limited with motion for confidential treatment of information and motion for provisional authority or interim relief. Yan, ito pong announcement ay pirmado ni Engineer Rodrigo Corpus, ang General Manager. At syempre, binabati rin po natin lahat ng mga negosyante, yung mga micro-entrepreneurs, yung mga, meron silang mga pop-up na mga coffee shops. Pop-up dahil, ayan, kung ino-open lang nila, anywhere, everywhere. Ayan, hangang-hanga po tayo sa inyo. Siguro sa mga susunod na araw, umpisahan po nating magbigay sa inyo ng mga business news, local dito sa Pangasinan and anywhere. Mga balita patungkol sa pagninegosyo at tungkol sa negosyo. Tulong naman at magbigay kaalaman at saka idea para sa ating mga kababayan at mga suki ng Todo Balita dito sa DWIC Dagupan. With that, magpapaalam na ang inyong lingkod. Pero mamaya, makakasama niyo po ako sa Early in the Morning, mamayang alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ayan, tayo pansamantala ang upo sa programa ni Kaaron Orly Navarro. Pero Sabado po ngayon, muli tayong magkakasama-sama sa Todo Balita sa DWIC. Muli sa Lunes hanggang Sabado, alas 5 hanggang alas 6 ang Todo Balita. Sa ngalan ng aking partner, Kaaron Susan Yadao, at sa technical, Kaaron Edwin Inong. Ako naman po ang inyong nakasama. Ako po si Liway Manantani Paragire. Nagsasabi po sa inyo ng ingat, happy weekend, and keep safe palagi. Balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store.